Sabi ko yung scripture, kahit sabihin mo pang anong scriptures yan o holy scripture. So, ibig sabihin lahat yan, scripted na yan. Kasi nga nandito tayo sa isang cosmic play na, alam niyo isang pelikula na papasukin ng isang actor and actress. Sabi nga ni diba, ni Shakespeare, William Shakespeare, we are the actors and actresses and this world is a stage, diba, itong world na to. So itong mga scriptures, let's say Bible or any ano pa yan, scriptures pa yan, kung ano mga spiritual books pa yan. So ibig sabihin, pag sabi mo kasing scripture, ibig sabihin scripts, diba? Kumbaga scripted na. Kaya alam nila yung mangyayari pag sa Revelation, nakasulat sa Revelation ng ganito. Kasi nga scripted na, parang sa pelikula, diba? Yung pelikula, before yan gawin, anong nangyari, diba? Merong mga unseen na ginagawa. So magagawa sila ng script. So scripted na ngayon, yung mga artista, yung mga actor, actress, so, kasauluhin na nila yung script nila. So, ganun yun, tapos mag-play sila sa isang stage. Kumbaga, katulad sa'yo, di ba? Yung, bago ka pumasok dito, nakaprogram ka na at meron ka rin script. So, kasama yung script na yan na part ka rin ng religion, na ganito yung religion mo. So, scripted na lahat, scripted na naka-play na yan. Kasi naka-ready na, nandito tayo sa isang play. Tapos ngayon, so paano mag-work yung script ng Matrix, di ba? Kasi wala ka namang sinasaulado na na linya, di ba? So ngayon papasok yan through your thoughts. Kaya yung sinasabi ko na yung thoughts mo, hindi yan sa'yo, nakaprogram yan galing sa itong simulation. This is a very, very high-tech AI. Itong tatawag nila God, ito yung God AI dito. God AI, ito yung mga demiurge na nag-create din ng physical body din natin. So, lahat ng mga script mo na which is related sa soul contract mo, so manggagaling yan doon sa computer database program ng mga demiurge. So yan yun, yung God's AI, God AI, na which is yung thoughts mo para siyang wifi mag-work. So yung mga thoughts mo, syempre ito hindi mo nakikita. Marami mga floating na nagpo-floating dyan na mga energy field, yung mga thoughts. So yung thoughts mo, ipi-feeding yan sa'yo. Dadaan niya, para siyang passing cloud sa dadaan sa'yo. Ngayon, depende na lang sa'yo yung thoughts na na-pick up mo kung i-entertain mo siya or ibabaliwalain mo lang siya. Kasi pag hindi mo siya in-entertain, let's say, nagkaroon ka ng thoughts na makikreate sa'yo ng fear, pag hindi mo in-entertain, kusa yan naalis. Kasi hindi mo siya in-entertain. Sabihin mo, hindi ko thoughts yan. Kasi ano yun, negative, tsaka madadown ako pag in-entertain ko yun. Pero, kasi pag hindi ka aware, ma-entertain mo yun. Hanggang pag na-entertain mo yun, isa yung pag, let's say na hindi ka aware, syempre, let's say nagkaroon ka ng fear about sa anak mo or sa asawa mo, sa ano mo, di ba? Kapag hindi ka aware, i-entertainin mo yun. So, once na in-entertain mo siya, para ding ito, bahay mo, yung energy field mo, parang sarili mong bahay yan, di ba? Para sarili mong temple. Ngayon, pag hindi ka aware kung sino yung mga ini-entertain mo, yung mga pinapapasok mo sa energy field mo, yung mga pinapapasok mo sa temple mo, yung mga pinapapasok mo sa bahay mo, kapag hindi ka aware dyan, so anong mangyayari pag yung hindi ka aware kung sino yung mga ini-entertain mo sa mga hindi mo alam, yung pinapasok mo sa bahay, magnanakaw pala yon, di ba? So, hindi ka aware na minamarites ka pa. Ganon din yun when it comes to energy field. Kapag hindi ka aware, tapos ini-entertain mo yung mga thoughts na hindi yun sa'yo, so, doon ka magkakaroon ng, kumbaga, maaring mabutasan yung energy field mo or magkakaroon ka ng magiging negative ka. So, yun. Pero once na naging aware ka na, hindi ko thoughts yan, so hindi ko yan dapat i-entertain. Kasi once na in-entertain mo yan, para siyang chain na hindi mo alam, nakikreate ka na ng storyline sa mind mo, tapos nagiging creation mo na yon. Okay? So, ngayon, na-aware ka na hindi yung thoughts at hindi mo dapat yun i-entertain. So, ano na yon, hindi mo siya makikreate. So, aalis yan. Kaya lang naman na-stuck sa'yo kasi nga, ini-entertain mo siya. Tapos ngayon, itong mga thoughts na to, kapag nasa low vibration ka, let's say yung 3D and 4D, yan yung red zone na which is harvesting zone. Yan yung maraming harvesting ng energy. So, yan yung red zone na mas marami yung mga negative thoughts. Mas marami kang mga negative thoughts, negative experience, kasi nga nasa low vibration ka. Ito yung tinatawag na hell realm. Pero pag nag-raise ka ng frequency, let's say makapasok ka ng 5D, so malilesen na yon. At the same time, marunong ka na ding dahil nga nag-raise ka na ng awareness, so marunong ka nang mag-discern na tawag nito. Kung i-entertain mo ba yung thoughts na yon or babaliwalain mo lang siya. Kumbaga, mas nagiging wise ka na. Diba? Kung dati lagi kang nahihigupan ng energy, so ngayon magiging wise ka na mag-spend ng energy mo.